Pinakamainit po sa kasaysayan ang naitalang average global temperature noong nakaraang taon. Sa Pilipinas, miss na ng ilan ang tagus sa butong lamig na madalas noong Enero pero tila ba absent ngayong taon. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Kung hindi mo naramdaman ang karaniwang lamig ng Disyembre nitong nakaraang Pasko, huwag nang magtaka dahil ayon sa EU Copernicus Climate Change Service, mas mainit ng 1.43 degrees ang average na temperatura ng mundo noong 2023, ang pinakamainit sa nakalipas na 100,000 taon. Ayon sa Greenpeace, may 2 araw pa nga daw nitong nakaraang taon na lagpas sa 2 degrees ang iniinit ng mundo. Dahil sa pag-init na ito, kabi-kabila ang kalamidad na naranasan sa iba't ibang panig ng mundo. Last year, the world experienced almost $230 billion worth of damage, no, according to an insurance firm in Germany because of disasters. And marami dun sa mga disasters na yun, excluding earthquakes, of course, ay dulot ng climate change. Ang pagtaas na 1.43 degrees, malapit na sa 1.5 degrees na limit ng pagtaas sa temperatura na napagkasunduan sa UN Climate Change Conference sa Paris noong 2015. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mapagkasunduan ang pagtigil sa paggamit ng fossil fuel na siyang pangunahing dahilan ng global warming. Kaya nakikita natin na medyo nagbabago na yung anyo din ng panawagan ng mga scientists natin na hindi lang siya climate crisis, no, climate emergency na siya, hindi lang siya global warming, global boiling na, no. So this really highlights the sense of urgency. Ang Pilipinas ang isa sa mga matinding apektado ng nagbabagong klima. Mas malalakas na bagyo, mas maraming ulan, at mas matitinding tagtuyot kapag El Nino. Pero ayon sa Pag-asa, hindi tulad sa global average, 11 lang ang 2023 sa pinakamainit na taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pinakamainit is still 1998 and followed by 2016 and 2010. Yun yung mga years na yan, yun yung mga strong El Nino years. Gayunman, pansin daw sa kanilang temperature data nitong Disyembre na mas mainit ito sa karaniwan. Maraming areas na nakaranas ng anomaly or mas mainit siya doon sa normal niyang nararanasan ng mga lugar dito, especially sa Luzon. At sa Visayas, halos buong bansa na nakaranas ng anomaly na more than 1 degree Celsius up to 2 degrees Celsius. Hindi sinasantabi ng Pag-asa na dahil nagpapatuloy ang malakas na El Nino sa bansa ngayong taon, dagdag pa ang hindi na maikakailang epekto ng climate change. Posibleng isa ang 2024 sa magiging may pinakamainit na average temperature sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.